Magsagawa po ng rally na ang Iglesia ni Cristo ay pabor na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Makakaliwa na rin yan sila eh. Yung padre niya, sino ba yung father na yan? At sino ba yung dalawang madre? Nakakaya ho, nakakawala kayo ng respeto. Sino ba yung pinaglilingkuran nyo? Di po ba ang ating Diyos Ama? Kayo mga madre dyan? At nakikisaw-saw pa kayo sa away politika? Magkano bang natanggap? Dadagan on Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. 5,000 pesos. Not it the... okay. It's... there's hindi... Hindi, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong banga. Welcome back mga kabaitan. Nandito naman ho tayo at mag-iingay sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. At ito po yung pinakamalaking balita ngayon. Wow, breaking news mga kabalitaan. Ngayong araw lang ho ito Nanawagan ho yung programa ng Net25 ang saganang mamamayan sa dalawang duo na ito na sila po yung Iglesia ni Cristo ay magkakaroon ho ng rally. Tandaan nyo po, kailan ba yun? Bukas ba or sa susunod na araw? Basta panoorin nyo lang po kasi may feedback lang ho tayo na sabi nila, kailan magrarally yung Iglesia ni Cristo. Kaya bine-verify ho natin at ito nga, tumpak nga mga kabalitaan, ang Iglesia ni Cristo ay magsasagawa ng rally. Suporta ho ito para sa panawagan ni President Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Napakalaking sampalo ito sa WAD Committee at Kongreso, lalo na ho sa mga Makabayan Bloc. Dahil wala na ho silang ginawa kundi paninira na lang ho dahil sila mismo ay takot sa posibleng mangyari sa kanila dahil alam niyo na ho ang mga Duterte ay galit ho sa mga magnanakaw, galit sa mga durugista, lalo na ho kung kasapi kayo ng New People's Army. So, hindi ho ito na nagpapakita nang may kinampihan sila. Pero sounds like the same lang ho yan mga kabalitaan. Kayo na po yung mag-intindi niyan dahil ito po ay talagang andoon lang ho sila sa kapayapaan ng ating bansa. Narito at panoorin natin ang saganang mamamayan. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi
yung pagkakaisa Oho. at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ito, Nelson, ako, ito sariling opinion ko na ito, ay meron talaga mga tao kasi na merong, ang tawag doon, inferior motive, may motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila, na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Di ba? Pag nakita nila nagkakaisang bansa at na sumusulong, humaharap sa problema, parang anong tawag doon? Parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Eh hindi po, kami ni Nelson. Naku, gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema. Hindi po itong impeachment. Totoo yan. Yan. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Oho. Ano ang problema ng bansa natin? Hindi ba? Ayan. Kung araw-araw kayo na sumusubaybay dito, kabisadong nyo na. Hindi po ba? Oho. Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. No. At ang solusyon natin, Talaga. importasyon ng importasyon. Oho. Yan ho ba? Yan, hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Oho. Hindi ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jen? Sino bang makikinabang kung impeachment ang pagtutunan natin ng pansin? Magkakaroon ba ng bunga ang Ang makikinabang ho dyan, ay siyempre si Tambaloslos. Grabe yung ambisyon niya eh. Sabi nga ni De La Rosa, napakaaga pa na mamumulitiga itong si Tamba, mga kabalitaan. At ayun na nga, si Amy Marcos, kahit anong pang gagawin ho nila dyan, na nasa kongreso na ho yung tanggap na ho ng Secretary General, ay wala pa rin ho yun kasi pagdating ho yan sa Senado, wala. Tatablahin ho yan ng mga senador. Si Amy Marcos, ayaw na rin, for sure, hindi boboto yan. Jingo Estrada, sino pa ba? Meron na ho tayong advance vote na ho natin. Itong si Bongo, De La Rosa, Robin Padilla, si Mark Villar. Malamang ho hindi ho yan boboto. So may 6 na ho tayong pondo dyan. So ano pa bang gagawin ng Kongreso? Kaya nga yung gustong gagawin ho nila para talagang kahit alam na ho nila na hindi ho sila makakalusot dyan, gagawin pa rin ho nila yan. Kasi nasa kanila yung pera eh. At given na ho yan na yung mga nasa Kongreso ay marami ang peperma at mayroon ding hindi peperma dyan dahil yung mga hindi pumirma ay talagang yung mga kaalyado na silent kaalyado lang ho ng mga Duterte. Howd sila ngayon dyan, bida sila ngayon dyan eh. Kaya itong tandem na to na Saldico at Martin Romualdez ay talagang lutong Macau yung mga pinanggagawa ho nila dyan, mga kabalitaan. So, wala na tayong iisipin pa kung sinong makikinabang nito pag sila ay nagtagumpay. Wala na. Si Martin Romualdez lang, mga kabalitaan. mga tanim? Gaganda ba ang ani ng palay? Oho. Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag natapos ang impeachment? Oho. Kaya again sa mga kabubukas lamang na kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanila po mga social media account, inuulit po namin kami ni Nelson ay tumanggap na po ng mga tagubilin, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor ho sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Gaya na pinanood natin, Nelson, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Sana po ay maliwanag at malinaw po sa lahat yan. Nelson. Magkomento lang ho natin dito, mga kabalitaan. Ito yung ginawa ng Iglesia ni Cristo ay talagang totoo po sa kapayapaan. Wala ho silang kinikilingan dito. Pero ito pong ginawa ng Iglesia ngayon ay itong napakalaking halimbawa ho na kumbaga sila ay hindi naman sa nangingialam at kanila lang ipinapaabot yung kanilang mga sentimiento patungkol ho sa pangyayari ito. Dahil nga, tingnan niyo po yung Katoliko. Iglesia Katolika, mga kabalitaan, ay na rin, sumausaw na rin sa away politika dito sa ating bansa, mga kabalitaan. Napakalaking kaiyan ang ginawa ng mga madre na nandoon at saka yung pare na dating adiko sa ipinagbabawal na tawas, mga kabalitaan, ang kapal ng muka nandoon din.
sumama rin para sa paghabla o pagsampa ng kasong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Di po ba? Hindi naman lahat ng Katoliko, hindi lahat ng mga padre or pare or madre ay ganun ho yung kanilang pag-iisip. Yan po sila ay nabibilang sa makakaliwa na rin yan sila eh. Yung padre na, sino ba yung father na yan? At sino ba yung dalawang madre? Nakakaya ho, nakakawala kayo ng respeto. Sino ba yung pinaglilingkuran nyo? Di po ba ang ating Diyos Ama? Kayo mga madre dyan? At nakikisawsaw pa kayo sa away politika? Magkano bang natanggap nyo? Kayong mga madre nakikita natin at itong si Father Adik. Yung si Father na sabog lagi yung muka, kahit hindi pa siya humihitit, pero parang sabog lagi yung muka, mga kabalitaan. Tingnan nyo, nakakawala ng respeto eh. Kaya tingnan nyo po, itong ginawa ngayon ng Iglesia ni Cristo, para ho sa opinion ko, ay ito'y kumbaga pantapato sa Iglesia Katolika na ang ginagawa ho nila ay hindi ho walang katuturan at talagang paninira lamang ho, mga kabalitaan. Kasi alam naman ho natin na yung Iglesia Katolika, mga kabalitaan, hindi lahat ng mga madre at pare ay mga mukhang pera dyan, mga kabalitaan. Marami ho dyan na mukhang pera. Ito, example na lang itong dalawang madre na to. At yung itong father na to na mukhang laging sabog yung mukha, mga kabalitaan. Ngayon, tingnan nyo, kumilos na yung Iglesia ni Cristo. Nakakahiya ho kayo, Iglesia Katolika, na kung saan bang diocese na nabibilang itong madre at saka itong pari na tumakbo. Hindi wag yung paniluhaan yung mga madre niya at saka yung paring mukhang sabog yung muka. Mukhang sabog yung muka. Inulit-ulit ko mukhang sabog yung muka, mga kabalitaan. Yan po ang dapat palaganapin natin sa lahat ng ating mga kababayan. At Ayun po, mga kabalitaan. So malinaw na ho na talagang nakikiisa na rin ho yung Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan ho ng ating bansa sa pamamagitan ng panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. At mga siguro hindi wala namang sinabi wala namang silang sinabi kung kailan, at malalaman lang ho natin diyan sa programang Saganang Mamamayan, mga kabalitaan. Kaya sa mga gustong kahit hindi kayo Iglesia ni Cristo, kung gusto nyong sumali ho sa rally, punta na rin ho kayo. Makipag-ugnayan lang ho sa kanilang coordinator kung sino ho man lang yung makokontak nyo doon para kayo isumali. Talagang ipapakita ho ng ito, isa na to paraan na talagang malakas yung boses ng taong bayan, mga kabalitaan. Talagang malakas yung boses ng taong bayan. Hindi ho ito matatalo sa mga ilang kongresista dyan na mga buhaya, na mga mahilig sa kumikinang na puting sobre, mga kabalitaan. Yun ho. At itong ginawa ng Iglesia ni Cristo ay uulitin ko po, pamamaraan ho ito at ipinapakita lang ho nila na sila diyan sa Kongreso, yung mga kongresistang buhaya, ay hindi ho sila mananaig sa kanilang ginagawang kalukuhan, lalo na sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. At halata naman ho kung sino talaga yung may bahid korupsyon diyan, kasi nga ang COA mismo, lumabas na ho yung desisyon ng COA kung saan ay meron ho silang tinatawag na unmodified opinion. Ibig sabihin, cleared ho, walang nilustay na pera ang ating Vice Presidente Sara Duterte, mga kabalitaan. Nakakahiya ho yung Quadcom. Huadcom. Nakakahiya yung Huadcom. Kasi ilang beses na ho silang ilang hearing na ho ba dyan? Napakarami na ho, ilang days na. Pero sa isang iglap lang ho, dumating yung resulta ng COA, biglang naglaho lahat. Saan na ba ano bang mangyayari sa pera ng taong bayan na yung nilustay na dyan sa investigasyon na yan? Walang napapalaho. Kung ginawa yung perang ginastos dyan, itinulong pa yan sa mga mahihirap, ay mas, siyempre, maging masaya pang buhay ng mga mahihirap na talagang nangailangan ng tulong sa ating gobyerno. O sila lang nagpakasaya sa pera. Walang ating kalam-alam kung magkano na araw-araw yung binubulsa nila dyan, mga kabalitaan. So ngayon, suportahan natin yung Iglesia ni Cristo sa kanilang gagawing rally No to Impeachment. At kung kayo ay hindi kaanib na iglesia, pwede rin kayong pumunta. Makig-contact kayo sa kanilang coordinator dyan, kahit sa mga kapitbahay nyo. O sali kayo para ipakita natin yung kausaho ng mamamayan, boses ng masa, na tayo talaga ang papakinggan ng mga politikong ito, mga kabalitaan.
Kaya kung nagustuhan niyo po itong reaction video natin, matsalam sa inyo. Overseas Filipino workers sa mga lupalop ng ating mundo, mabuhay kayo at salamat ng marami ho sa inyong walang sawang panonood at pag-subscribe sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. At sa ating mga kababayang Pilipino, saan mga lupalop din, saang panig ng ating bansa, mabuhay rin ho kayo mga kabalitaan. At kita-kits na naman ho tayo sa susunod pang mga videong i-upload ho natin dito sa ating munting bahay. Huwag kalimutan again mag-subscribe na para lagi tayong updated sa mga ganapan sa ating lipunan. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.